O mga kabunyog, tapos na po ang mga rallies at mga protesta na ginawa. Nakasentro po sa NCR, sa National Capital Region, ang mga pagkilos na ginawa, ang malaking rally sa Luneta at ang rally rin sa EDSA People Power Monument. Pero sinabayan rin po ito ng mga rally sa iba't iba pang lugar ng lalo na sa mga major cities, sa Cebu City, sa Bacolod City, sa Naga City, ah, sa iba pang mga major cities ng bansa. Actually, bago pa nga ang rally ngayong araw, mga halos araw-araw na may mga rallies na sa mga universities, sa iba-ibang lugar sa Pilipinas dahil nga sa sobrang galit na dito sa grabeng katiwalian, garapalan. Talagang na-expose tudong na-expose na sa atin. Alam na nating may katiwalian, alam na natin na grabe ang korupsyon sa bansa. Pero itong mga nangyaring ngayon na nakikita natin, flood control pa lang ang pinag-uusapan. Sa susunod na mga araw, pag-uusapan hindi na lang flood control, mga road projects, mga tulay. Actually nga kahit yung mga eskwelahan, mismong si DepEd Secretary Angara na ang nagsabi, kahit yung mga eskwelahan na ginawa ng DepEd sa kanila, DepEd mga school buildings na ginawa ng DPWH para sa DepEd, hindi rin nila magamit. Substandard at hindi rin tapos. Ang tindi talaga ng ginawa ng mga ng mga nasa DPWH at ng mga nasa iba-ibang opisina ng gobyerno natin. Kasabwat ang mga kontraktor. Kaya sa ngayon ang nakikita natin, yung pa lang sa flood control. Pero sa susunod na mga araw, mag-e-expand yan sa iba pang infrastructure projects. Kasi yung binuong commission, Independent Commission for Infrastructure, infrastructure yon, hindi lang yun sa flood control. At ngayon nakikita pa lang natin ng mga taong pinag-uusapan, 2022, 2023, 2024, 25. Pero kapag pumasok na yung 2016 to 2022 ni Duterte, grabe rin yan. Kaya sa totoo lang, kung ngayon ay nasusuka na tayo, talagang galit na ang taong bayan, lalo pang magagalit ang taong bayan sa susunod na mga araw. Kaya yung ginawang rallies ngayon, ngayong araw, ano pa lang yan, simula pa lang yan. At habang dahil simula pa lang yan, pero nauuga na ang mga politiko. Ang Kongreso, ang pareho, ang Kamara at ang Senado, hirap kung paano nila haharapin ang galit ng taong bayan. Nagtuturuan sila. Ang Kongreso ang tinuturo ang Senado. Ang Senado naman, lalo nung chairman pa si Marcoleta ng Blue Ribbon, ang tinuturo naman Kamara. Pinoprotektahan naman ni Marcoleta ang kapwa niya mga senador. At syempre, yung panahon ni Duterte, ayaw niyang mapag-usapan. Yung Kamara naman, pinoprotektahan naman nila ang mga sarili nila. Ang tinuturo naman nila, mga senador. Kaya pero hindi. Ang taong bayan, ang gusto ng taong bayan, managot ang dapat managot. Lahat dapat na corrupt, mapanagot. At kailangan talagang maibagsak na ang korupsyon sa bansang ito. Yan yung gusto ng taong bayan na mangyari. At itong rally ngayon, simula pa lang ito. Simula pa lang. So ano nang susunod matapos ang mga rallies at protesta ngayong araw? Ang pagkakaiba ng mga protesta ngayong araw na ito, ang nakaupong administrasyon ay Marcos. Pero mapapansin natin, hindi masyadong nakatutok o nakapuntirya ang mga rally na ito laban sa Marcos. Ito yung parang unique ito Naiiba tong mga rallies na ito ngayon. Itong nabubuong kilusan ng mamamayan laban sa katiwalian. Kumbaga, hindi masyadong tinuturing na pangunahing target dito mismong si Marcos. Kahit ang tumatarget lang naman kay Marcos mga DDS. Talagang ang batikos ng mga DDS, sinasakayan nila itong issue ng mga katiwalian. Sinasabi nila, tingnan nyo, sabi ng mga DDS, tingnan nyo, grabe talaga ang korupsyon nila Marcos at nila Romualdez. Totoo naman yon. Kaya lang, ang pagkakaiba kasi nito, si Marcos kasi mismo bilang presidente ang sa kanyang sona ang nanawagan na
grabe na ang korupsyon kaya kailangang isulong na ang kampanya. Simulan niya sa flood control. O ayan, sinimulan na. Naglabasan na ngayon. So dahil si PBBM ang nagpasimula nito, hindi siya ngayon mapuruhan. Hindi siya ngayon mapuruhan kasi siya nga ang naglabas nito. Linabas niya yung pangalan ng mga contractors, lahat ng kontrata. Nilabas niya yung mga pangunahing contractors na nagkukontrol ng mga kontrata sa flood control. Kaya hindi si Marcos ang pangunahing natatarget dito, kundi kung sinong mga politikong kurap. Kaya lang, ang malinaw dito, alam naman na lalo na sa Kongreso, sa Kamara, sa Senado, nandun yung pinakamatitinding mga kurap. Kaya lang wala pang napapangalanan at napapanagot. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Kaya sa parte rin ng administrasyon ni Marcos o ng gobyernong Marcos, ni PBBM, kahit sabihin pang hindi siya ang major na natatarget dito, hindi pwedeng walang mapanagot dito. Pag sa darating na mga araw walang mapanagot na mga senador, kongresista, at si PBBM ay walang mapanagot sa mga opisyal ng gobyerno, hindi pwedeng DPWH lang, hindi pwedeng mga kontraktor lang. Maghahanap ang taong bayan ng mga malalaking isda, big fish. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Parang katulad ng panahon ni Napoles noon, nakulong yung mga senador, si Jinggoy, si Revilla, at si Enrile. Nakulong din si Gloria. O, yan ang hinahanap ngayon ng taong bayan. Pag hindi na ibigay yan ni Marcos, wala man lang na ipakulong ng mga malalaking politiko, kahit siya madadamay na dito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ng administrasyon? Kaya mahirap din ang gagawin dito ni Marcos. Balancing din siya dito. Mahirap niyang balansihin ito. Ito namang mga DDS, mga Duterte, kampo ng Duterte, sinasamantala nila ang galit ng taong bayan sa korupsyon. At syempre ngayon, ang pinag-uusapan yung korupsyon ng 2022 to 2025. Sinasamantala naman ngayon ang kampo ng mga Duterte, nananawagan na nga sila ng people power. Si Chavit Singson nananawagan na ng revolution daw, peaceful revolution against corruption. Nung rally nga ng September 21, nag-rally rin sila doon sa Liwasan, sila Vic Rodriguez. Nag-rally rin sila yung mga sundalo daw, nakagrupo ng mga Duterte. Doon sila, pati si Amy Marcos sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Bakit gano'n ang ginagawa nila? Inaasahan nila na samantalahin ito. Pero darating ang panahon, kahit itong mga DDS na ito ng mga politiko, ay tatamaan din dito. Kasi kapag lumawak na ang investigasyon, inimbestigahan na ang mga korupsyon sa panahon ni Duterte, hindi na sila pwedeng maghugas ng kamay niyan. Lahat na sila mahahagip. Kaya itong mga darating na mga araw, lalo pang titindi ang galit ng bayan. Kasi lalabas na dyan ngayon kasi pinag-uusapan lang, Bulacan pa lang . Pero pag lumabas na yung investigasyon sa mga nangyari sa Bicol, Mindoro, sa Ilocos, sa Visayas, sa Cebu, sa Mindanao, pag lumabas na yung mga katiwalian na yan sa flood control at iba pang infrastructure, talagang makikita ng tao, grabe. At kapag lumabas na rin ang mga pag-iimbestiga sa mga korupsyon hanggang sa simula nung panahon ni Duterte, lalo pang lalawak yan. Makikita talaga na grabe, garapalan na ang sistema ng korupsyon sa bansa. Kaya hindi pwedeng walang mga ulong gugulong dito. Kaya nagkakagulo ngayon ang Kongreso, nagkakagulo ang DPWH, nagkakagulo silang lahat. Ang taong bayan, mabait, mapagpasensya. Binibigyan sila ng pagkakataon na linisin nila ang mga sarili nila. Pero hindi pwedeng walang managot, lalo malalaking isda. Yan ang hamon ngayon kay PBBM. Kaya nga, halimbawa ngayon, yung si Saldico, pag hindi yan napauwi sa Pilipinas at hindi napanagot, lalong magagalit ang taong bayan. Itong kila Villanuevang issue na ito at kay Estrada, hindi pwedeng hindi yan mapalalim ang kakasangkot ng mga yan. Kaya itong susunod na mga araw, kailangang ituloy-tuloy ang laban. Kaya yung mga grupo na kumilos ngayong rally
sa September 21, dapat magpalakas palalo, mag-expand pa, magpalawak pa, at ituloy-tuloy ang laban. At habang tinutuloy ang paglaban sa katiwalian at panagot sa mga dapat managot, lalo na ang mga malalaking isda ng mga politiko, dapat isulong na rin yung mga reforma tulad ng pagsusulong ng anti-political dynasty law. Kasi ang pagkakaroon ng dinastiya sa politika at katiwalian, magkakabit yan. Bakit ba gusto nilang yung anak, yung asawa, yung apo, yung lahat na lang ng posisyon sa gobyerno gusto nilang hawakan? Dahil sa kagahamanan sa pangyarihan. Dahil pag hawak mo ang kapangyarihan, kabit nun kayamanan. Yun, magkakabit ang political dynasty at katiwalian. Kaya dapat ngayon nakita na natin ang kasamaan ng katiwalian, isulong na natin ang laban para maisabatas ang isang anti-political dynasty law. Ito yung magiging barometro dito sa mga politiko. Ha? Kung hindi nila aaprubahan o isa sa batas ang anti-political dynasty law, ibig sabihin, wala naman silang planong baguhin ang korupsyon sa bansa. Kaya ang mga politiko ngayon medyo vulnerable sila. Ibig sabihin nalalagay sila sa depensiba. Kaya pwede nating isulong ang itong anti-political dynasty law. Isulong na rin yung mga reforma sa yung freedom of information. Kasi kailangan 'yan. Kung hindi pa nga si PBBM mismo bilang presidente siya ang nag-initiate na ilabas yang mga na 'yan, hindi natin malalaman 'to. So kailangan talaga nating maglabas ng maisabatas na yung freedom of information. Kaya itong mga susunod na mga araw matapos itong rallies na ngayong September 21, grabe ang gagawin. Kailangang ituloy natin ang laban. Nakita na natin ang kasamaan, ang kagahamanan ng mga politiko sa ating bayan. Hindi na tayo papayag na ganito. Hindi man natin mawakasan ng ganap ang korupsyon. Kailangan may makita tayong mga reforma o kahit papano pagbabago sa ating bayan. Yan ang hamon sa atin. Matapos itong mga rallies na to, tuloy ang laban. Magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.